po guys yung ating concern ngayon, no? Yung ating poste sa incoming outpost sa ating kuryente. Ayan, no? Ano po siya, oh, concrete semento. Pagkakagawa po ito ni Juan, ayan, pantay lang po yung kanyang forma hanggang taas. So medyo ang ating concern dito yung kung nakaraang mga bagyo na naputol at nagkaroon nahila po ng mga poste na Meralco doon sa kabilang, ay nagkaroon po siya ng crack. So marami na pong crack, dati isa lang po ito. So dumadami po yung crack, tignan niyo po ito. Ano po kaya ang magandang gawin dito? Ayan. Isa, dalawa. So kailangan na ay darating na naman po ang mga sunod-sunod na bagyo ngayong month ng July at June. Ayan, apat na. Isa, dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Medyo mahuna na to, no? Ito pa yung kabilang side, yun ang mga crack na. So, masyado ng kargado. Bigat. Ito pa. Pwede na po itong tumumba anytime. So gawan muna natin ang remedyo. Kung wala pa tayong pagpagawa ng concrete, ay lagyan po natin muna ng bakal. Supportahan ko ng bakal. I-weldingan natin ng bakal. So mula po sa puting, so mga 5 feet hanggang taas. Hanggang 5 feet po. Dito mga 5 feet. 5 feet. Lagyan po natin ng bakal. Pakahon po ang bakal natin ito. So wait nyo po, gagawin natin yung bakal, pe-prepare lang natin at weldingan natin. Kailangan po ito ay ma-repair, tumibay. Hindi ito pwede ng ganito lang na tukod-tukod. Mahihinang tukod po ito, mga lumang kahoy. Okay, tinukod ko lang po yan pag temporary para hindi tayo masyadong nervousin pag andito tayo naggagawa sa lugar na ito. Baka bigla itong tumumba. Tingin ko nito ang tibay na lang nito yung wire ng kuryente, nakakapit sa kanya. Yan. Okay, wait nyo po at gagawa tayo ng bracket nito, suporta brace, no? Yan. So ito po yung gagawin nating bracket brace. Gamit tayo ng isang 20 feet na angle bar. Angle bar na 20 feet, gawin natin apat na putol. Saka bumili rin po ako ng isang 12mm na kabilya. Yun ang gagawin nating suporta pagkakapitan sa mga welding. So ito po natin, tatabas tayo ng ating kakailangan ng gamit. Ito po, pagpati po natin ito, yung isang mahabang sambuo na 20 feet. So yun, naputo na po natin. Ito po yung gamit po itong grinder, cutter. Okay, tuloy na po natin. Okay, gamit po ng ating cutter grinder ay napag-apat na po natin yung isang 20 feet na ating angle bar. Okay, yan. So set up natin doon. Ano ba maganda rito? Diagonal ba o horizontal ang kanyang brace na bakal, no? Tingnan natin, parang mas maganda yata yung diagonal. Okay, silip ulit tayo. Naalis natin yung size niya. Sara muna natin ito kung okay. Kailangan kasi ito ay mapinturahan ng acrylic, epoxy acrylic po ang pintira natin dito para matagal mabulok. Manipis lang kasi itong bakal niya, nasa 1/8 lang yung nipis niya. Tingnan natin kung okay na to. Tapos gagawin po natin siya ng ganito, yung pa-diagonal, paglipat-lipat. Yan, pag ganun para matibay po. Saka yung tubig, i-stop yung tubig ulan, i-stop siya pag pa-diagonal. Ito lang pong dulot-dulo ang nilagyan ko ng horizontal. Ayan
Ayan, testing natin kung kasya. Ito, 5 feet to. Ano natin, pipit. Nakagat pa tayo ng langgam. Kaya po yung ginuhitan ko kanina, maraming crack. So hindi na po siya safe. Wala na pong safe tong poste na to ng kuryente. Pati makapal siya, malaki, sturdy. Pero pag ganito pong nahila po siya ng bagyo, nung kabilang poste nung matumba, nagkaroon ng crack. Hindi na muna tayo magpapalit ng poste. Reparin lang muna natin bracket. Yan, ganyan po mangyari niya. Yan. Yan po. Yan na magiging tibay niya. Sasalo siya sa 4 na kanto. Gagawin po na sa kabila. Pagka ano po niya, yan, fit na po siya. Fit na siya. Lagyan naman natin to ng diagonal. Pag ganon. Para yung tibay. Tibay niya. Tapos pinturang epoxy paint para matagal siya sa kalawang. Tapos full weld na natin to, yung matibay na pagka welding. Ngayon yung kabila, pag gagawa rin tayo ng forma doon, kaya lang ito kalaban natin tong ano to, bakod. Linisin mo natin itong bakod nito tsaka yung likod para gumawa rin tayo ng forma doon. Pag pareho na pong salpak, saka natin siya gagawa ng brace naman dito. So dito mag-iiba yung size niya kasi naka ano siya, tilted na siya. Okay, tingnan po natin mamaya resulta. Ang pong gagawin natin, diagonal. Nagputol na po ako kaya hihilan na lang natin. Okay. Ngayon po, nawa-welding na po natin. Na-full-weld natin yung mga brace ng ating angle bar. Kung naka-diagonal, ito po yung matibay, yung diagonal. Supportado po yan. So yun po yung tatayin natin doon sa poste. Lahat ng kanto, meron ganito. Ito po yung magiging tibay niya. So ayan, makakulangin po tayo sa kabilya. Baka isa pa po or dalawa. So wait nyo lang po at kakasa natin yan pag napinturahan natin ng epoxy. Ito po ang epoxy natin. Ito lang po ng epoxy primer. Okay. Hello, so ito po na yung ating pangalawang bracket. Pinuporma na po natin, welding na natin yan. Gamit po tayo ng 6013 na pangbakal na welding rod. Kasi ito na yung natapos natin kahapon. Hapon na po kasi yung start. Sana matapos natin ito kasama pintura. So yun po, gumagamit po tayo ng ASEA 200D. ASEA 200D. Yan po yung ating welding. Galing po ng Korea. So gawa tayong electric fan. Hindi tayo magnitan masyado. So yan, update ko pa kayo later kung ano po ang maging ano nito. So siguro para makapit po yung pag welding natin dito sa side na to, pag tatapusin natin yung pagsara, ay ang pagpintura ay dito muna yung loob. Pinturahan natin ito ng epoxy primer. Good morning po. Ito po yung ating pere-pere. Tatapalan natin ng adhesive na may semento. Crack. Parang gibahin ng anay sa kalanggam. Pinisin mo natin steel brush. Yan, mga ito, delikado na dito. Laki na ng crack. Ilang bakal lang makapit yan. 6 yung bakal sa loob.
na mayroong dowel. Tibay na lang yan, nanggagaling dun sa bakal. Kasi yung concrete wala nang tibay ang concrete. Dami ng truck. Dito may bahay na ng langgam, black ant. Hindi po tayo expert po, pasensya na po sa mga expert. Ito po ay DIY lang, hindi po tayo expert sa ganito. Tanggal na. Ang laki na ng truck. Pag po bumigay yung bakal din sa loob na 12 o kung G's ang nilagay, po nilagyan na po natin ng tapal na aswento, purong semento. Yung mga crack line yung ating pupustihan, lalagyan ng bracket. Kapitulog sa harap, sa likod yung mga binabahay ng langgam. Pinapalang na natin semento para hindi yung kalawang pumasok. Yan. Okay, so yan po guys, hindi po tayo expert ito po ay self DIY lang, self learning. Base lang po ito sa napapanood natin sa YouTube, sa mga tumatrabaho ng ganyang pag-construction. Okay guys, magpuputol na po ako ng bakal na ipang bracket dito. Tapos ko na po yan. Ito pong side na to hindi ko talaga pinuntor para pag welding ay kapit agad, hindi ka masusunog, sayang lang yung pintura. And then pag tapos na ang pag-welding, saka natin siya pipinturahan pag malamig na. Okay, so yan, update tayo. Weldingan na natin, tapos na natin ang weldingan. Yan po ang mangyari niyan. Ito pong poste na to ay mataas, nasa 30 feet pang kuryente namin dito. So nung nakarang bagyo tumagilid at nag-crack dito sa bandang 3 feet mula sa floor. 3 feet mula sa floor, maraming crack. So hindi rin siya na bumigay, kaya hindi muna tayo magpapagawa ng panibagong poste. Medyo mahal lang ang materialis ngayon, so ginawan ko lang muna ng paraan